Time that we listen to the voice of those who say the negative things about us, and we tend to believe on those things, we became that man or woman na sinasabi na. But when we look at God and Jesus Christ, we know that it's different. Iba kapag sinabi ng Panginoon. Dahil ang sinasabi ng Panginoon ay, ikaw ang aking anak. You are my child. Nasabi ng Panginoon that you are special in my sight. That the Lord wants you to know right now that you have the capability and all the ability in this world because Jesus is with you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The moment we say that we gave up in life is the moment that we die. Let me tell you about a church. Ang sabi nun sa Revelations chapter 3, meron ba kayong Bible? If you have a Bible with you, I want you to open Revelations chapter 3, and we will open it in verse 1. Sabi dito, to the angel of the church of Sardis, the name of the church is Sardis. Hindi Sardis. Sardis. Yeah, dong. And Jesus is talking to the 7 churches in Asia during this time. It's very important churches in Asia. Sardis is one of the most important place in Asia during his time. And he says, these are the words to him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. That's Jesus Christ. He holds the 7 spirits and the 7 stars. And then he said, I know your deeds. You have a reputation of being alive. And then he said, but you are dead. Tinan mo nga yung katabi mo. Buhay ba siya patay? Sigurado ka? Ano yung sinasabi ni Jesus Christ dito? Why is it that Jesus telling this church in Sardis that you have the reputation of being alive and yet you are dead? Maybe he's talking a different thing, but I know that he's talking about those people na wala nang ginagawa sa buhay. Yung paulit-ulit na lang at kung ano-ano na yung ginagawa nila at hindi na gumawa ng mga bagay na bago. They were in their comfort zone. Alam mo yung comfort zone? Ha? Pag sinabi natin comfort zone, nandutukon tayo sa place na, ay, ayaw kong gawin yan. Ayaw kong gawin yan, baka mag-fail ako. Ha? Hindi ko pwedeng pasukan yan. Sila na lang, bahala na sila. And these are the people that who remains on that stage na nandito na lang ako, ayaw ko lang gumawa. And today we will talk about the giant called comfort. The giant called complacency. Alam niyo yung comfort and complacency? Tagalog ng comfort at complacency. Portable. Alam ba, may idea kayo yung Tagalog? Comfort. Wala na ako idea. Ang comfort at complacency, yung wala na, ayaw nang lumagong sa buhay. Di ba? Alam mo, kahit na sabihin mo, nagtatrabaho naman ako, pastor, but when you are in comfort, and you are in the spirit of comfort, in your comfort zone, alam mo, bigla mo na lang tatanungin yung value mo sa company, yung value mo doon sa organization. Dahil komportable ka na eh. Komportable ka na. And this time, Jesus said, you have the reputation of being alive and yet you are dead. Sa church,
And he's talking to a church here. Hindi ito unbeliever. Ang kausap na dito ay mga church people. At sabi niya, you are dead. Wala na kayong ginawa. Ano ang ginawa mo lately? Tanong mo kayo katabi mo, ano ba yung ginawa mo maganda lately? Ha? Nagugas ako. Patayin mo. Pare. Nagugas ako. Walang masagot. Naku, delikado. Sabi mo, delikado yan. Lagyan na konting ano. Delikado yan. Because it's all about being active. Diba? Yung iba dito, anong ginawa? Naglilinis ng bubong ng bahay. Kasaksakan ng bahay. Diba? Stick. Baka sabihin ko, nagbibiro ako, babae yun. Oo. Naglilinis ng ano yun. Comfort must fall. Sometimes it's not the bad things that killing us. Sometimes it's the good things in life that killing us. Pinapatay tayo ng mga mabubuting bagay sa mundo. Alam niyo ba yun? Ha? Napanood niyo ba yung palabas na Twink? Napanood niya? Yung nagkaroon siya ng universal remote control. Click. One day, nagising siya, ang laki-laki niya na. Tumbuhala na siya. Diba? Alam mo bakit? Wala na siyang ginawa. Diba? Wala na kasi siyang ginawa, kaya tumbuhala na siya. And for the young people, alam niyo, marami sa mga young people, hindi nyo ito alam. Pwede nyo tanungin yung mga old ones, tanungin nyo, nangyari ba sa ito? Yung pag-gising mo sa buhay, dati, 19 years, sino mga 19 years old dito? Saya-saya, di ba? 19 years old, di ba? 19 years old. One time, or one day, pag-gising mo sa buhay, akalain mo, 35 years old ka na. Magigising ka one time, 40 years old ka na. Ano kaya yung nangyayari sa buong araw na yun? Sa buong taon na yun? At sa mga taon na dumaan? Ang totoo niyan, we were being, tinatanggal tayo doon sa buhay na kung saan hindi natin alam na lumalampas ang ating araw na walang nangyayari sa ating buhay. And this is part of the ministry of Jesus Christ, wherein He says in His Word that you have the reputation of being alive and yet you are dead. Patay. Walang nangyayari. Giant of complacency and comfort may kill you. At hindi nyo lang alam. You know what? In the book of 1 Kings, ito yung pag-usapan natin, chapter 17, nandun si David, pinag-usapan din natin ito last week. Si David, he went back and forth daily para magbigay ng pagkain sa mga kapatid niya. At doon sa Valley of Elah, nandun siya at narinig niya si Goliath. Siguro, first time niya narinig si Goliath, first time niyang dumating doon na eksakto lumalabas si Goliath. Pero, alam niyo ba kung pag ilang araw na yun? Pang 40th day na yun. 40 days. 40 days na nilalapastanan ni Goliath ang Diyos ng Israelita. For 40 days, he were there para lang, he was standing in front of the armies of the living God at sinasabi niya, wala mo palang kwenta ang Diyos niya. Labanan niyo ako. And after 40 days, narinig ni David. Siguro inisip niyo, teka muna, nasaan yung doon? Yung comfort and complacency. For 40 days, isipin niyo kung tayo ang armies ng living God. Lalabas tayo, haharap tayo doon sa front line,
magkakaroon tayo ng chant. Siguro meron tayong chant doon. We are more than conquerors. Yeah? Mga ganun chant. Ako ay special child ako ni Lord. Mga ganun, di ba? Ako ay matapang. Parang si Bonifacio. Mga ganun, di ba? Chat-chat. Biglang lumabas si Goliath. Sige, lumabas ang matapang. Alam mo ginagawa nila, for 40 days, babalik sila sa tent nila at nanginginig. Para yung kanta, surrounded by the sound of 1,000 warriors, shaking in their armor. Nanginginig sila. At pagbalik nila doon sa tent, uy, ayos to, may biyakos. Merong ano masasarap kayo? Merong merong bikat. Ayos, kain tayo. Labas ko meron dyan yung warning, ano yung masarap na warning? Boy bawang. Sige, kain tayo. Sige, labas ko lahat dyan. Mamaya nagkakwentuhan na. Alam mo gagawin dun sa hinanting yun. Nalabas ako ng granada, ang pipit nun. Kwentuhan sila for 40 days. They were talking about how to kill the giant, and yet they're not killing the giant, they're eating their food. For 40 days. They're being deceived by the enemy for 40 days. Na walang kwenta. The tent, they were in the tent. Ang sinasabi nila, talagang babasukahin ko yan. Anong gagawin ko doon? Didictunin ko yun. Nagkwentuhan na sila. For 40 days, nagkwentuhan sila. Walang nangyayari. They were there for 40 days. Ang kaaway, lumalabas for 40 days. Lumalabas siya, humahakap siya sa kanila. Walang gustong lumaban. Isipin mo, ang haring Saul, wala kang ginawa. Siguro po ako yung haki, alam mo gagawin ko? Tanggalan ko lahat sila ng pagkain. Tanggalan ko rin lahat sila ng tent. Diba? Ligpit lahat ng tent. Ligpit lahat ng pagkain. O walang kakain ngayon. Sige, sino lalaman ko? For 40 days. Oh my goodness. 40 days. Tayo, marami sa atin, sumusunod na lang sa agos. Susunod na lang tayo sa agos. Susunod na lang tayo sa agos. But you know what? David did it for a day. What his older brothers did not do for a month and a half. They were so comfortable. And they became complacent. And the truth is that they're waiting for that victory to happen. And only the time that David came, the victory happened. Tanungin mo yung katabi mo. Ano bang inaantay mo? Sino ang inaantay mo? Bakit hindi umuunlad ang buhay ng tao? Alam mo, ang dami kasi inaantay. Balang days. Balang days. Balang days mangyayari sa akin. Balang araw mangyayari to. One day mangyayari to. Anong inaantay mo? Pasko. Malapit na ang Pasko. Ano bang inaantay mo? You know what? You need to count every day. Be counted all days of your life. Make it count. Make it count and make it happen. Because one day, you will wake up and say to yourself, 45 years old na pala ako. Oh my. Tanda ko na. Sabihin mo sa katabi mo, make it happen. Make it happen. Make it count. Every day, make it count. Gawin mo. Gawin mo. But the victory is from God. Alam niyo ba? That the giant of fear builds a nest called complacency. Oh.
pala nagsimula yun, ano? Fear. Dahil sa takot, nagkaroon ng kapabayaan. Ano pala kapabayaan? Pinabayaan ang buhay dahil sa takot. Ayaw mo siyang kausapin. Takot ka ba eh? Ayaw mong gawin yan. Nahihiya ako eh. Walang mangyayari sa'yo kung puro kahiya. Diba? Someday, yung mga estudyante dito, magtatrabaho kayo, mag-iisip kayo ng trabaho. Diba? Pero kung puro hiya, walang mangyayari sa'yo. Amen. At ang hiya, ay ito isang spirit. This is a spirit. The spirit that comes from the devil himself. Gagawin niya, ipaparamdam niya sa'yo yung kahihiyan. Paparamdam niya sa'yo na may hiya ka. Huwag mo siyang kausapin dahil nakakahiya. Pero hindi mo alam, pagka kinausap mo siya, doon magsisimula ang buhay mo. A very successful life. Amen. Pagka ginawa mo, alam mo, you don't know what God in store for you because of that one moment. And you will regret it for the rest of your life. One time, pinalim ko yung isang problem. Which is better? Rejection or regrets? Pareho lang naman masama eh. Masakit eh. Pareho lang naman, di ba? Di ba? Pareho lang naman, di ba? Pareho lang ba? Ha? Ako, alam mo, ayaw kong tiisin ng rejection. Huwag lang regrets. Ang regrets, dala-dala mo habang buhay. Amen. Baka yung mga nandito dito, iniisip niya, sige na, ligawan mo na. Gagawin ko na, pagtatapat na ako mamaya. Adyan ako. Ay, pag hindi pa oras, tigil-tigilan niya yan. So, the giant of fear builds complacency. You stop building a nest for yourself. Alam mo, ginagawa ng nest, ang ginagawa niya magiging comfortable ka. Ha? Kaya nga ginagawa natin, gumagawa tayo ng sarili nating place of comfort. Comfort. And we build a lot of nests. At kapag ka nagawa natin yun, okay na ako. Okay na ba? Okay ba ang ginagawa ko talaga? Because the Bible is telling us that you are dead. Patay. Huwag mong hayaan na patay ang iyong buhay. Huwag na mong hahayaan, huwag mong ibibigay kahit isang segundo ng buhay mo na patay ang iyong buhay. Sounds urgent. You know why? Alam mo, marami sa atin ay ginagawa na lang. Ang ginagawa na lang sa buhay, pinapalipas na lang lahat ng oras. Hawakan mo sa palingat at katabi mo. Sabi mo, gising. Gising ka na. Ha? Baka natutulog ka pa. Ha? These three things na sasabihin ko sa inyo is about what we can do para sa ating comfort and complacency. We need to understand that our faith center around a radical place of discomfort. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo ba, na kahit ang Panginoon, nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay muli, at ito ang masasabi natin, discomfort. At ang ginagawa natin, ang pinapagawa ng Panginoon ngayon, hindi para ito maging komportable sa buhay. O hindi. Magkaroon ng urgency ang life mo. The gospel is rooted in discomfort. We are alive because of discomfort. We were saved because of discomfort.
Dinesign ng Panginoon ang buhay mo para maging komportable ka. Ano niyo ba yun? Your life is not designed to be comfortable in this world. Ang buhay mo, yung ginagawa ng Panginoon, binigay niya yan upang maging komportable ka. Hindi ka maging komportable sa buhay. At pilit natin ginagawang komportable ang buhay natin. Tell me, meron bang na-promote na walang ginagawa? Meron bang naging cum laude na walang ginagawa? Wala naman, di ba? Wala naman naging summa cum laude pero wala siyang ginagawa. Wala namang nagkaroon ng malaking pag-aari kung wala siyang ginagawa. Amen. Lahat tayo ay dadaan sa tinatawag na discomfort. Lahat tayo ay designed for that. Our faith, because our faith centered around a radical place called discomfort. Hindi ka ginawa ng Panginoon upang maging komportable dito sa buhay. Siguro sinasabi ko naman, sabi ko na nga ako, wala lang tayo pumunta dito eh. Sarap-sarap pa ng buhay ko eh. Diba? Kaya nga tayo binibigyan ng bagyo. Binibigyan tayo ng baha. Diba? Para manalangin ka, nalalangin ka ba? Nanalangin ka ba ng Biyernes? Kung masarap sa bahay? Sarap dito. Masarap patulog. Ako, kain, tulog, TV. Kain, tulog, TV. Meron pang Facebook. Kain, tulog, TV, Facebook. Diba? Yung sarap ng buhay, gano'n ng Friday, ano? Walang ginawa. Walang nangyari. At hindi ka man lang nanalangin. This is the truth. Ito ay katotohanan. Ang katotohanan na kung saan dapat natin sa pamuhay lahat ng gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. At tayo bilang mga estudyante, kinakailangan nyo mag-aral at mag-aral kayo ng mabuti habang pinapag-aral kayo. Amen. Ang mga nagtatrabaho, pagtrabaho kayo ng mabuti habang meron kayong trabaho. Because you know what? Ang hirap kumuha ng trabaho sa mga oras na ito. And you know what? Kapag ka-part ka ng church, if you are a part of a church family, ikaw ay dinisign ng Panginoon upang hindi maging komportable sa buhay bilang isang member ng church. Because the church is a movement. Sabihin mo nga, it's a movement. It's a movement. Ang movement ay isang grupo na merong nangyayari. May nangyayari ba sa atin? Amen. Sometimes we tend to face the problem na wala lang, bayaan mo na yan. Bahala na si Lord. Diba? Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. And every day we keep on telling ourselves, bahala na si Lord. Bahala na si Lord. And every day we wasted all the time that we have dahil sinasabi natin, bahala na si Lord. The point of our life is for the fame of our Lord Jesus. Amen. This is the point of our life. Alam mo, hindi ka nilagay sa school na yan para lang magpa-cute. Ha? Hindi ka nilagay sa office na yan para lang pumorma. Ha? Nilagay ka dyan ng Panginoon dahil may purpose si Lord dyan. Amen. Pumunta ka ng school, puro kang pa-cute, puro ka wala nang nangyari, di ba? Pero alam mo ba yung katabi mo? Hindi niya kilala si Jesus. Meron doon sa likod ng classroom mo, ang layo-layo na relasyon niya kay Jesus
Christ. Kaya makikita mo, mukhang Biyernes Santo ang mukha. Ano doon, yung isang nakaupo doon sa mesa ng office mo. Kala mo nakangiti yun, pero sa totoo lang, ang dami-daming problema doon. But you have the solution to their problem. And this is Jesus Christ. Sinasabi ko na nga ba, sana hindi na ako pumunta talaga dito. Di ba? Ang hirap ng mga preaching ngayon. You know why? Because we live for Jesus Christ. Di ba? I will shout your name to all the earth. Kanta pa kayo ng kanta. I will lift your name on high. And you need to live according to what you believe in. In Philippians chapter 2 verse 5, sabi doon, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in a very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Alam niyo yung servant? Alam niyo in Greek, doulos. Alam niyo yung servant? Ang servant nagsiserve. Amen. Amen. Ganun lang kasimple yung definition nun. Diba? At nagsiserve siya. And us, being called by God to be in His church, to be in this movement, we were called to be servants. Amen. Tayo ay servants. We serve. We serve. Ang sabi dito, and being found in appearance as man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Imagine that. Even God, who is so comfortable in heaven, I don't know, diba? Bumaba dito. And this is why we did what we ought to do. The things that He wants us to do. Alam natin yung John 3:16, diba? Sino nakakalam ng John 3:16? Amen. For God so loved the world, Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam na alam, palakpakan nga natin yung sino ang nakakalam ng 1 John 3:16? Yun lang. Amen. Ito, mabasahin natin ang 1 John 3:16. This is how we know what love is. Love na naman, di ba? Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Jesus Christ, and when we talk about the Spirit of Jesus, and when we talk about the movement, which is the church, we ought to live our life and give it to others. Ang buhay mo ay hindi para sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi para sa'yo yan. Iyak ka ng iyak. Piling mo, nasaktan ka na. Diba? Piling mo lang yun. Sometimes we feel that we are being torn apart. Diba? Parang nahahandi ako at ayaw ko na. Pero sa totoo lang, ang buhay ba natin ay para sa atin? No! Ang buhay natin ay para sa ating kapwa. Amen? Yun ang katotohanan. And when we talk about our life being for others, we are talking about shouting the fame of Jesus Christ. It's all about the fame of Jesus Christ. It's all about Jesus Christ in our life. Yun ang masakit na katotohanan. You know why? Marami sa atin ikinahihiya pa na tayo nga ay Kristiyano. You know what? When you are in this kind of environment, pagka
pagka sinabi mo, praise the Lord, hallelujah, ang tingin nila sa'yo, anong tingin sa'yo? Weak. Diba? Ang tingin sa'yo, malamang may problema sa buhay. Ha? Malamang hindi pa kumakain ko. Hindi na ang pera. Ha? Gutom lang yan. Gutom lang yan. Kumain ka na ba? Ha? Yung mga gano'n, mamaya kakain ka ng chicken. So, the point of our life is for the faith of our Lord Jesus Christ. This is the point of our life. Ha? And sometimes we take this as negative. Sometimes iniisip natin, ay, hindi naman talaga ito yung point ng buhay ko eh. Alam ko gusto ko maging arkitekto, gusto ko maging doktor, gusto ko maging ganyan. Wala namang masama doon sa mga gusto mo. Pero habang ginagawa mo ang mga yan, take note of this, you live for Jesus' faith. Amen. Yun ang buhay mo. Yun ang buhay natin. Ang buhay na kung saan inatasan tayo ng ating Diyos at ating tagapagligtas para sa Kanya. Next. It's about God's glory. The end of all He did, it is for God's glory. Anong ibig sabihin dito? Oh yes, mahal ka ng Panginoon. Tama ba? Tama ba? Mahal tayo ni Lord, di ba? Pero alam mo ba, bukod sa pagmamahal na yan, ang pinakamatinding purpose, kaya niya ginawa ang lahat ng ito ay para sa glory niya. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, alam mo, you were saved, you were made by God, ikaw ay nilikha ng Panginoon, ikaw ay ginawa ng Panginoon at binagawa niya, ikaw ay sinave niya, pupunta ka sa heaven, at ikaw ay pinasaya niya, binigyan ka ng magandang eskwelahan, maayos sa pamilya mo, lahat yan binigay niya sa iyo. It is not for you, it is not only that He loves you, of course He loves you, but the bottom line is, it is for His glory. Nasa loob ka ng school na yan para purihin ang Diyos. Malakas ang iyong pangangatawan para purihin ang Diyos. Binigyan ka ng mga gamit na yan, lahat ng mga gadgets mo, huwag mong gamitin kung saan-saan kalokohan. Ito ay para sa kapurihan ng lumikha sa iyo. Magkakaroon ka ng girlfriend for God's glory. Amen. Amen. Magkakaroon ka ng boyfriend for God's glory. Amen. Magpapangasawa mo for God's glory pa rin. Amen. Magkakaroon ka ng malaking negosyo for God's glory. Lahat para sa Kanya. Yes, of course, mahal ka niya, pero it is for God's glory. Huwag natin kakalimutan yun. Sometimes we tend to say that I am very special and we come up being selfish in every way. But it is all for God's glory. It is all for God's glory. Meron kang magandang tahanan, it is for God's glory. Meron kang magandang trabaho, it is for God's glory. Maganda ang nangyayari sa buhay mo, it is all for God's glory. Nung tumayo si David sa harapan ng higante, ang sabi niya ay ito, umarap ka sa akin na may sword, may javelin, meron kang lahat, helmet, at kung ano-ano pa, napakalaki mo. Subalit ako yung maharap ngayon dahil dala ko ang pangalan ng aking Diyos. It's all for God's glory. It is all for God's glory. That no matter what happened in your life, it is all for God's glory. Nasasaktan ka ba ngayon? Tanungin mo. Alam niyo, that too for God's glory. Nahihirapan ka ba sa buhay? It is for God's glory. Pero muna, gusto, bakit for God's glory rin yun?
Ikaw ba ay broken-hearted? Para rin sa kapurihan ng Diyos. It is all for God's glory. Bakit? Bakit pati yun? Pati yung mga masasamang nangyayari sa akin for God's glory? Yes. Kapag merong hindi nangyari sa buhay mo na gusto mo, para yun sa kapurihan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam ni Lord lahat ng mangyayari. Amen. Amen. One time, this year, just this year, alam naman na lahat dito, I have this, nung pagpasok ng January, I was so ready to face the ministry. I was planning for the whole year, and these things I will do, Lord, ito gagawin ko. Alam niyo, that moment, nakaramdam ako ng pain. At pumunta ako sa doktor. Kasama ko si Nicolas. Nahanap ka pa. Si Nicolas. Nahanap pa ng doktor. Sabi, at pagdating ko sa doktor, ang sabi sa akin, ay meron kang heart problem. And I need to slow down. Imagine that. Huh? When the going gets tough, you need to slow down. Slow down. And I asked the Lord, sabi ko, why? Di ako kinakausap ni Lord when I asked why. And the moment I found out that if I am as healthy at kaya kong gawin lahat ng mga pinlano ko, hindi na para sa kapurihan ni Lord. Amen. Hindi na magiging kapurihan niya. Alam niyo, tatayo ko ngayon dito sa sabihin ko, itong ginawa natin, ito, puro tayo na. You know why? Kasi nga, kakayanan ko ang iniisip ko. Amen. Amen. Ngayon, ang sarap-sarap ng buhay ko. Alam mo kung gaano kasarap ang buhay ko? Ha? Maya't-maya, uupo ako, papahinga ako. Maya't-maya, uupo ako, papahinga muna. You know why? Kasi the Lord is at work. When you pray, the Lord is at work. So pray. Pray. It's all about His glory. And last one, life is short. Sabi mo nga, life is short. Siguro yung mga kabataan dito, hindi nyo alam to. Hindi nyo nakakamdaman to, di ba? Life is short. Pero para sa amin, ito nararamdaman, life is short. Maiksi ang buhay para sayangin mo. Huwag mong sayangin. Napakaiksi ng buhay para sayangin lang natin. Because life is short. That's why we need to do everything. Because life is short. That's why we need to do the will of God. Life is short. That's why I want to do it because life is very short for me. Napakaiksi ng buhay. At ayokong umarap sa Panginoon, sabihin sa akin, anong ginawa mo ng 40 days na yun? Lord, kumain po kami ng piatos, ng vegan. Meron pa kong nagbigay sa akin ng 14 can ng 40 days. Unlimited supply every day. Nag-antay lang po ako, Lord. Alam niyo kung bakit? Ang sarap-sarap sa loob ng tent. Why? Don't waste your time. Huwag niyong hayaan na kunin ng kaaway ang oras mo para maging maligaya ka. Amen? Amen. Kung minsan, o madalas, nagpapadala tayo sa ating emotion. Hindi mo masama yung emotion, pero masama dito kapag negative emotion ang lumalabas sa ating puso. At ang sinasabi natin, palungkot ka, at ito na, nagsisimula na ang maraming kalungkutan sa mundo. Tanungin mo yung katayo, malungkot ka. Sino dito malungkot? Nasa kami. Sabihin mo, huwag ka nang malungkot. Sinasayang buhay mo sa kalungkutan na yan. Di ba? Huwag ka nang
malungkot dahil sinasayang mo lang ang oras mo sa kalungkutan na yan. Amen. Amen. Sino dito nagwo-worry? Sabihin mo, huwag ka na mag-worry. Sinasayang mo yung oras mo sa worry na yan. Diba? Ang daming nasasayang na oras because of negative emotion. And you know what? When we think about life is short, we must think also that God is big. Amen. If God is big, therefore, tayo rin ay pwedeng gumawa dahil ang Panginoon ang nagsasabi sa atin na hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. God has that unfinished business in your life. Habang buhay ka, merong ginagawa si Lord. May plano ang Panginoon. Amen. Meron akong isang sermon ni Mami Lansito. Mga ano to, mga meron kasi na, mga card holders na to. Mga 60 above. Alam niyo pagka-card holders, gusto ko magkaroon ng ano ng card na 20% off. Saya-saya pala no? Alabas mo lang 20%. Kaya lang, hindi pa ako senior citizen pagka kumuha ako doon, di baliwala sa akin. Pero ano diba, when I talk about this, life is short. Lagi ko sinasabi sa kanila, habang may buhay, may plano si Lord. Ano nyo ba yan? Habang may buhay, may plano ang Panginoon. And that plan ay mangyayari. Mangyayari yun. Mangyayari ang plano ni Lord sa buhay mo. Habang may buhay, may plano ang Panginoon. Kaya ngayon, yung grupo na yun, alam nyo, that group, yung small group na yun, laging vigilant sila sa pwedeng gawin ng Panginoon. And every Wednesday as we meet, meron palaging nag-witness, meron kagad nagsasabi, nagkukwento ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila. Because life is short, God is big, and all the plans of God will be imposed no matter what. Because we must have that kind of heart na merong tinatawag na expectancy. Meron kang ina-expect sa Panginoon. May mangyayari dito, may mangyayari at gagawin ng Panginoon lahat dahil alam ko na may plano si Lord sa atin. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. You know what complacency is about the attitude of the heart. When you give in to complacency, it's about your attitude. Attitude yan. Kapag komportable ka na, attitude yan. Gumawa ka ng something great. Yung mga bagay na alam mo na mapapakinabangan ng tao. At kapag ka inisip mo, ito ang gusto ng Panginoon sa iyo. Gusto kang gawin somebody. At alam mo na gagawin ng Panginoon dahil siya ay faithful sa iyo. So complacency is about the attitude of the heart. Ito ay attitude. Attitude ito na dapat mawasak. Komportable ka naman talaga. Nagsisimula na ang iyong kamatayan pagka ikaw ay komportable na. And you know what? The Lord wants you to go out. Ang sabi niya sa Great Commission, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sometimes we tend to say na, bahala na si pastor yan, kaya niya na yan. Sa totoo lang, ang mga pastor, hindi talaga kaya nila mag-plant ng church. Subalit ang Panginoon ang siyang gumagawa. We just need to decide. Kailangan mag-desisyon na araw-araw. It's an everyday decision. You need to decide daily and you need to live your life day by day. Bawat araw, make it count. Gawin mo. Hindi yung Monday na naman, papasok na naman ako. Sino yung may ganung attitude? Pag-ising mo, naku, Monday na naman. Ito masasabi ko. Gusto nyo mapakinggan? Kung ganun ang attitude mo sa Monday, sana kinuha ka na lang ni Lord ng Sunday.
mo ng Monday. Di ba? Di ba wala nang Monday na darating? Kasi ayaw mo ng Monday. Sana kinuha ka na ng Sunday. Di ba? Tapusin na natin. But because we know that Monday comes, pag-gising mo bukas, pag-gising mo, ito gawin mo. Pag-gising mo, sabihin mo, good morning, Jesus. I love you. And I love this day. Thank you for this day. Sabay tayo. Alam ko, meron ka na parang may vacuum yung ano eh. Yung higaan eh. Vacuum ka. Hindi ka pabalik eh. Hindi. Tatayo ako. Ha? At pagtayo mo, diretso ka. Maligo ka, kumain ka, maligo ka, at pumasok ka ng maaga. Amen? At doon, nasisira yung giant ng comfort at complacency sa buhay mo. You need to understand these things because it's all about having that attitude. We might forget that we don't have a lot of time. The enemy can make you comfortable and waste a lot of your time. And you know what? The goal is to say the Lord, that's the goal, that I am available. Available of Lord. Gamitin mo ako. Marami dito. Meron pa ako narinig one time, pag-upo niya sa klase niya, Lord, sana po itong mga classmate ko makakilala sa inyo. Lord, sige na po, sana makakilala sa inyo. Sabi ni Lord sa akin, sige, usapin mo na. Lord, sana po makakilala. Sige nga, usapin mo na. Lord, sige na po. Antay mo ba bumaba si Lord doon? Pagbaba niya ganyan, tumagal kayo sa akin. Baka ikaw pang maunang tumakbo. Pagka nangyari yun. It's all about doing and saying that, Lord, I am available. It's all about I'm stepping and I will fight the giant. It's all about that. Na hindi ka matatakot dahil kasama mo si Kristo. Amen. Na gagawin mo para kay Kristo. At hindi ka paghihinaan at hindi ka tatamarin. Amen. Kapag ka tinamad ka, wala nang mangyayari. Pastor, kasi tinamad ako eh. Yan lang munta eh. Hindi ako munta. Kailangan. Kasi tinamad ka eh. Life is short. God is faithful. And you know what? This is the voice of the martyrs, of the church martyrs. Life is short. God is faithful. This is the voice of the giant slayer. Life is short. God is faithful. This is the voice of the movement starters. Life is short. God is faithful. This is the voice of the church planters. Life is short. God is faithful. This is the voice of the nation transformers. Life is short. God is faithful. This is the voice of the frontliners. The Lord wants you to be on the frontline. Marami pang dapat gawin. Marami ang nagulungkot. Marami ang pinanghihinaan ng loob. Maraming mga tao pa ang kailangan si Jesus. And you know what? Ikaw yun. Ikaw yun. Huwag ka na magturo. Ikaw yun. Sabihin mo, ako yun. Ako yun. Ako ang gagamitin ng Panginoon para sa akin. Because life is short. God is here. You need to understand that the gospel is an urgent message. The church is an urgent movement. Alam mo ba kung bakit natin ginagawa ito dito sa KFC? Bakit natin inaayos lahat ito? Bakit tuwing Sunday na lang pumupunta tayo dito? You know what? Because of those who do not know about Jesus Christ. It's all about the first-time guests of this church. Who is so special to God. One time, I dream about having a place. But I believe that
Hindi mangyayari yun kung hindi tayo a-action. This is an urgent movement. The church is an urgent movement. And we know that the gospel is an urgent message. It's okay to find time in a relaxing mode. But you know what? Make every day count. Gawin natin at sanayin natin na ang bawat araw natin ay para sa Panginoon. Because the greatest things we have today comes from the most uncomfortable things we can imagine. At pagkakalikhalan itong Megamall. Di ba? Masarap din sa Megamall. Tama ba? Masarap din sa Megamall. Kahit hindi niya pinapapasok. Kilala niyo yung guard? Ha? Gugpiin natin din. Masarap dito sa Megamall, but you know what? Nung ginawa mo, we can just imagine how uncomfortable it is nung ginawa mo. The best things in life comes from uncomfortable things we can imagine. That is why. Wake up. Sabi ko sa atin mo, wake up! Wake up! Live your life out of your comfort zone and start living for our Lord Jesus Christ. Amen? Let's all stand. Tayo natin tumayo. In Isaiah, I want you to listen. In the book of Isaiah, chapter 60, it says, arise. So we arise. Sabi ko, pray for each other. Right now, wherever you are, I want you to pray. I want you to pray. I want you to be uncomfortable right now and pray. Pray for your life and the life that is beside you. And let's pray for each other. Come on. Tawagan mo yung katabi mo. Pray for that person next to you. You just pray. Just pray.